Tapos nung nalulung na sila ng nalulung, bakla naging paranoid na sila sa isa't isa dahil naging tamang hinala na sila. True. True. Kasi walang So yan, walang kaya sila principled yung hindi principled yung alliance eh. Hindi, very, very flimsy yung foundation ng alliance. Let's just be mo na tactical alliance lang yan. If there would be no marriage in principle, di ba? Tangina, ano yan? Mga praning lang yan na, mga ano lang yan, mga power hungry lang yung mga yan, di ba? At yung pag power hungry, wala yung sasantuhin. Pag nakapwesto na yan, kanya-kanya silang pwesto, wala nang ano yan. Tabla-tabla na yan, di ba? So yung inaano niya, lahat ng ayaw kay Sara Duterte magsama-sama. Actually, ang problema niya dyan is kanino magsasama-sama around. Kaya nga very fairy tale yung ni May Paner, no? Bakla, pag-usapan dyan, kaninong grupo yung presidential candidate? Kaninong grupo yung vice presidential candidate? Kasi yung tactical alliance niyo, pang-election lang yan. Pagdating na ng panalo, wala na yung visa yung tactical alliance. Nakita mo yung nangyari kay BBM at Sara? Bakla mas stronger yung alliance na yun. Walang yung alliance na yun ay walang hindi ito mabigat sa puso. Parang it was a natural progression at that time. So, ngayon, i-GK ng biktima nila, saka biktima tayo ng China, biktima ang mga addict, biktima ni Duterte, biktima tayo ng ang mga pusher, biktima tayo ng biktima tayo ng mga anonymous Chinese account sa Weibo. Makikinabang kapag nagkaroon ng civil war o secession sa Pilipinas. Hindi ang mga Pilipino. Ito nakakaloka. Ano yun? Sabi niya, hindi mga Pilipino ang makikinabang. Sabi niya, hindi mga Pilipino ang makikinabang kung magkaroon ng kung magsisid ang Mindanao. Bakla makikinabang yung Mindanao. Kayo mga taga Manila hindi makikinabang dahil mawawalan kayo ng food. Mawawalan kayo ng food. Mawawala kayo ng pagkain. True. Actually, totoo to be honest, the only thing that's preventing Mindanao from fully developing its dependence in Manila. That's correct. The only thing. Kasi unang-una, geographically speaking, mas madaling i-connect ang Mindanao sa mainland Asia. Bakla, you can build a bridge. You can build a bridge from Malaysia to one island in the Philippines. Ganun lang kasi. And that Tawi-Tawi ba malapit sa Yes, and that Malaysia. Island, if you connect it to Malaysia, that island would definitely become rich in a few years because doon ang bagsakan ng logistic, etc., etc. Kaya nga, sabi, sino makikinabang? Bakla hindi Manila ang makikinabang. Makikinabang yung mga taga Mindanao because that is the only thing that's preventing Mindanao from fully developing. It's because whatever Manila wants, every part of the Philippines should want. Gusto niyo makipagbardagulan sa China, di lahat apektado. Yung mga farmer sa Mindanao na karamihan diyan nakaasa yung farm sa export. Sino ba naman pinakamalaking consume ng agricultural products? Malamang China. So yun yung eksena niya sa buhay. So in short, Regina, papalitan ko na ang pangalan ng PCIJ. Gagawin ko na siya Philippine Center for Irresponsible Journalism. Tangina. Alam mo, hindi ko talaga intention na busisiin yung content nila. Kasi yung content nila na yan yung nireactan ng Chinese Embassy eh. Yan yung nireactan ng Chinese Embassy. Well, anyway, good thing na lang rin na binusisi natin ng bonggang-bongga kasi grabe, sobrang irresponsible. Sobrang irresponsible talaga. Talagang hindi
Kasi talagang putang ina nyo, ang kapal na mukha nyo, Diyos ko. Pagkatapos kayo pa talaga yung may gana na, mga vloggers na ito, ecosystem, kinembular, ganyan-ganyan. As if naman di kayo umaamot sa engagement namin, kaya nga kayo lagi kayong banggit ng mga Duterte vloggers eh. 'Di ba? Kaya nga kayo laging banggit ng mga Duterte vloggers para meron kayong engagement eh. Ayun. Anyway. Siya. Tapusin na natin yung PCIJ kasi gusto ko rin talakayan tong si ano. Magpaakyat ka na rin. Magpaakyat ka na rin. Teka lang, bago tayo magpaakyat, kasi pag nagpaakyat tayo, hindi tayo makakachika ng bongga. Pero sandali lang. So, Oh. i-close na natin to si Regina. Yung dalawang Regina Lai at Regina Cabato. Si Regina Lai, ang problem kay Regina Lai is she thinks that she knows more than the person she's interviewing. Alam mo yun, na parang, halimbawa yung kay Attorney Balingod, she thinks that she knows the terms that she's using. What do I not know about the rules of evidence? Sabi ni Bakla. Bakit talaga ako parang, wow! Ang tindi ni ate! Ang tindi ni ate! Diyos ko! Nakakalawa na Ano pala to, girl? Si Regina Lai pala ay nag-aral sa US. Oh, New York. Sa New York. Ano pala siya? Bakla. Ano pala to? Ano pala? Saan ba siya nag-aral? Nag-aral siya sa New York University. Meron siyang master's in business and economic reporting. So, business and economic reporting siya. Kaya nga siya nasa Bloomberg, kaya siya naging ganyan. Which is, so that is her lane, business and economics. So, what do I know? What do I not know about rules of evidence? Di ba? Feeling talaga niya, mas marami siyang alam doon sa ini-interview niya. Like, for example, kaya nga, yan yung panahon sa akin, di ba? Nung ini-interview niya ako, na parang nagtatalo kami, sabi niya, there were talks. Ganyan siya, di ba? Parang, there were talks. Sabi ko, talks are not negotiations. Talk is talk, negotiation is negotiation. So, kaya na, di ba, there have been talks. Wala ka man sinabing there have been negotiations. Magkaiba yun. So, kaya nga si Regina, that is her problem. No? That is her problem. She thinks she knows more than the person she's interviewing. Second, tas hindi rin siya nag-research, si Regina. She's unprepared. Para meron siyang she's unprepared. So, para meron siyang pangbato. Kung gusto mo makipag-debate, kasi yun ang kanyang adversarial eh. Ako ganun ang nakita ko, adversarial kang bakla ka. Kaya ako talaga, bago ko sumalang doon, dahil pinrepare ko lahat. Sabi ko, i-review ko lahat ng notes ko. Kailangan, citation emerald. Si Regina, ahala lang niya, yung tao, pag meron siyang question na feeling niya napaka-smart, madederail yung kalaban niya. Ang problema dito sa mga in-interview kay Regina, si Belhica saka si Balingod, mga lalaki kasi. Alam mo, yung mga lalo na yung mga panahon nila, itong mga panahon nila, Belhica at Balingod, hindi talaga sila makipagbardagulan sa babae. Hindi sila sanay makipagbardagulan. Pero ngayon kasi mga lalaki kaya nilang makipagbardagulan. Okay, sa mga babae. Para yung nakita mo yung sa Iranian foreign minister, yung tinanong siya nung host. How can you justify attacking US military bases? We are under attack. Why
why don't you recognize us? Of course we will attack you. Bakit you attack us? You So, ganyan siya. attack us. Ganun. Oo. So, parang, napakabobo naman ang tanong mo. So, ngayon, Oo. itong problema naman kay Regina Cabato. Si Regina Cabato is, kailangan niyang magtahi ng kwento kasi nga, kailangan niyang may maibigay na output para sa funding ng NED. Mm. Para sa funding ng NED. So, Mm. actually, wala ka namang investigation na ginawa. Correct. Bakla ginawa mo lang, nag-collect ka lang ng clippings. Bakla para ka lang Tapos gumamit ka pa ng material na hindi tama. 'Di ba? hindi tama. So, parang bakla, alam mo yung ginawa mo, para siyang girl, collage of a 13-year-old depressed girl in an old girls school somewhere in a faraway land. Ganyan, para siyang diary of a paranoid 13-year-old girl, ganyan. So, yun lang i-close ko na kayo na lang, Regina. Kaya siguro hindi nila ako inulit imbitahan sa Channel 5 kasi lumalaban ako eh. Nangunguha ako ng airtime eh. Nangunguha ako ng airtime, hindi ako magaganyan. Inimbitan mo ko dito, babastusin mo ko, gago ka ba? Diba? So, ito isang kaya nakita mo itong, diba? May nakita na ba kayong article ng PCIJ properly rebutting posts? Wala, diba? Parati silang may talking points. Tapos kaya pag nakita mo lahat ng mga sinusulat nila, pare-pareho wala ang sinasabi. Since ever. So they keep on repeating their talking points. Wala naman silang bago. Yun ang propaganda. So, yun ang propaganda kasi inuulit nyo lang yung nakalagay sa pamphlet nila. Diba? Yun ang propaganda ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big-time pusher tsaka drug lord. No? Meron akong makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento, bukod sa pambahon, para sa nangangatal na sikmura. It's kind of tricky. Kilala. Okay. Because pwede na ako mag-react. Initiation is a process when sorry. and then the speaker refer it to the Committee on Justice. Wait. That's the Constitution. Saan yung Kailangan pong ma-refer sa Committee on Justice. Yan po yung initiation. Wait. Where kailangan may mga i-close ng mga... Meron... Ito, ayan. Napatay ko na. Okay. Ayan. Mag-react na ba ako? Mag-react na ba ako? Okay na ba? Okay na ba tayo? Yung mga maliliit na nagbebenta ng mga konti-konti daw. Unang-una, let's get the record straight, no? Naririnig ba ako, bakla? Yes, naririnig ka. Okay, let's get the record straight. Pag pusher ka, part ka ng drug syndicate. Period. That's the truth about it. Okay. Yung mga sinasabi mo, Father Flavie. Okay, ulitin ko para maganda. Ano ba ako? Nakikita? Bakit parang nakahang ako? Nakahang ba ako? Yung video mo, hindi ka gumagalaw, pero yung boses mo naririnig. Bakit ako hindi gumagalaw? Actually, hindi ka rin gumagalaw. Ay, ganon. Gumagalaw ako dito sa camera ko. Ikaw, hindi. Ako hindi gumagalaw. Alis nga muna ako. Ayan na. You're back. Oo. Okay. Ito ulitin ko ha. Father Flavie, makinig ka, Kantot Gamer. Kung ikaw ay drug pusher, miyembro ka ng drug syndicate, period. There is no separation between the pusher and the drug syndicate. Pusher is part of a drug syndicate. That is the downstream logistics of a drug syndicate. Walang pusher. Tsaka walang yung onti-onti at saka yung marami dyan. Wala yung onti-onti at saka big time.
na pusher. Malamang unti-unti ang binibenta mo dahil ikaw nagbibenta ka individually. Kasi nga, kinuha mo na yung binagsak na sa'yo ng supplier, yung ibibenta mo. Alam mo na ibenta mo. O bumili ka, Kemerut ng 1 kilo. Walang bibili lang 1 kilo ng shops na individually, bakla. True. Malamang tingi-tingi talaga ibibenta mo. Okay? So you are actually a part of a drug syndicate. Huwag niyong i-romanticize. Miyembro ka ng sindikato pag pusher ka, period. Dahil yung binibenta mo, bakla, Flavi, yung binibentang shops, hindi ito nasa supermarket at bibili ka at magtatayo ka ng sari-sari store. Di ba? Correct. Hindi ito katulad ng sachet ng Colgate, na pag nagbibenta ka ng sachet ng Colgate, ay hindi ka miyembro it doesn't mean na miyembro ka ng Colgate Company. Hindi ito pareho. Pag nagbibenta ka, pag ikaw ay pusher ng shops, you are a member of that drug syndicate. As simple as that. Okay? Second, yung excuse mo. Isang paa mo sa pasok na isang paa mo na hindi mo mailalabas ng basta-basta. Hindi mo na mailalabas, bakla, paano ka magiging pusher? Na-recruit ka ng sindikato. Di miyembro ka ng sindikato. Bakla, wala namang, ano ba yung MLM? MLM ba yung MLM ba yung drug syndicate? You need to be recruited in order to be a pusher. At matinding recruitment to, kailangan muna user ka. Maging user ka kasi nga doon mo malalaman kung kanino ka kukuha. Di ba? So ngayon, ikalawa, do not use na naman itong mahirap kasi sila kaya sila naging pusher, ganyan. Or dahil ito sa sistema. Una-una, tigilan nyo na yung sistema at poverty. They do not cause you to act. They are simply conditions. Okay? Hindi ka kometa, hindi ka meteor na ang galaw mo ay dictated ng environment mo. Okay? You chose to be a pusher. And because a pusher is a part of a drug syndicate, you chose to be part of a drug syndicate. Ngayon, kung paano mo ginamit yung kita mo sa pagiging part mo ng drug syndicate, it's irrelevant. Because you are not going to be judged on how you use your kita from being a member of a drug syndicate. You are judged for simply being part of a drug syndicate. Correct. Wala kaming pakialam kung yung ginamit mo sa kita mo sa pagbibenta ng shops ay dinonate mo sa simbahan, dinonate mo sa pinambili mo ng gatas, bakla you are part of a drug syndicate. Simple. Okay? And you know that if you're going to be part of a drug syndicate, part of the hazards of being part of a drug syndicate is violent death. You accepted that job. Tinawag yung trabaho, di ba? You accepted that job. So you accepted the hazards of the job. So bakit ngayon ka nagreklamo na nategi ka sa trabaho mo? Correct. It's like a police officer's complaining na nategi siya. Dahil sa trabaho niya sa pagiging police. Yes, oo. Nanategi siya during a legitimate operation. Or it's like yung ginagawa niyo ngayon, it's like a soldier. Sabihin niyo, maawa kayo sa soldier kasi namatay sa gera. Bakla, that's part of the hazard of the job. You are literally going to die. So if you are part of a drug syndicate, violent death is part of the hazard of being part of that drug syndicate. Of that endeavor. Oo. Kaya walang mga Pilipinong patutulad sa inyong maaawa sa mga to dahil alam ng lahat ng Pilipino ng mga barangay na ganito. Pusher, part ng sindikato. Ang mga part ka ng sindikato, iisa lang ang uuwian niyan. Either kulungan or kamatayan. Period. Correct. Ang nakakadiri dito kay Father
'Di ba? Maintindihan mo kasi addict nga kaya nga nagpo-push para masustentuhan yung pagka-addict. Pero yung pusher na hindi Kita mo, addict, mas matindi yun. alam mo, kita mo ang in-interview nila Catholic priest. Priest. Hindi sila makapag-interview ng imam. Hindi nila ma-interview ng halimbawa minister ng Iglesia ni Cristo. Or whatever. Kasi ito ibang relihiyon. Bakla, your livelihood must be correct. Haram. Diba? Ganun yun. Correct. Kaya nga yung ibang relihiyon, they really emphasize that your source of living must be correct. It must not promote harm. It must not, etc. Kaya nga sa Islam, bawal nga ang interest Dahil yun ang moral na tinuturo ng religion. Lumaban ka ng patas sa buhay na walang tinatapakan. Exactly. Hindi ba? Am I correct? May mga Muslim ba dito? 'Di ba sa Islam, 'yan ang isa sa na bawal ang interest. Kaya ang iba ang Islamic banking system. Yes, oo. Iba ang Islamic banking system. So, yun ang eksena. Kaya hindi sila makapag, 'di ba? Bakit hindi ka mag-interview ng imam? Tingnan natin kung makapag-survive yung ganyang logic. Bakla walang imam na magsasabi na ay kasi kailangan niya ng pambili ng gatas ng kanyang mga anak, kaya intindihin natin, kaya siya bakla no. Intindihin bakla kung yung pagbebenta, di kung ganon, hayaan na lang natin rin yung mga corrupt kasi kailangan yun para matustusan ng luho ng kanilang mga anak. Yes, kailangan nila, kailangan, hindi mo pwede yan. Kailangan, kung, well, it's not moral relativism, no, Bujamo. This is simply corrupt understanding of things. Iba yung moral relativism. This is simply corrupt understanding of things na, unang-una, mali yung kanyang premise. Kasi nagbibenta lang naman sila kasi kailangan pambayad ng pambaon. Bakla buuin mo yung kwento. Miyembro ng sindikato yung nagbibenta. Miyembro siya ng sindikato. Kung mo sabihin sa amin na nagmiyembro siya ng sindikato para meron siyang pangkeme ng mga anak. Bakla maraming paraan. Ngayon kung sinasabi mo, yun lang kasi ang paraan, bakla hindi totoo yan. Dahil pag pumunta ka dun sa neighborhood ng tao na nagbibenta ng shops, makikita mo na nakaramihan sa kanila, pare-pareho silang mahirap. Bakit siya lang yung napunta dun? Correct. Kasi kung sasabihin mo sa amin, kung sasabihin mo na push kasi yan ang sistema, bakla, magkakabarangay yan. So magkakabarangay sila, pare-pareho sila ng estado sa buhay. Most probably. Bakit siya lang yung napunta? Ibig sabihin, bakit yung iba lumaban ng patas? Bakit siya sa droga? Bakit yung kapitbahay niya lumaban ng patas, siya nagbenta ng shops? So ibig sabihin, yung sistema is not it's not a strong determinant. It's actually kind of irrelevant. If you're going to look at why itong taong to nasa barangay na to na mahihirap, bakit siya nagbibenta ng shops? Bakit yung iba namumulot na lang ng basura? Ibig sabihin, ayaw niyang mamulot ng basura para sa mga anak niya. Pero gusto niya magbenta ng mga droga para sa mga anak niya? Ha? Hindi. Di ba dapat ang pangangaral mo ganito? Bakit mo pinapangaralan yung mga galit sa pusher? Di ba dapat ang pangaralan mo yung nawala sa landas? Bakla yung mga nagalit sa pusher, hindi sila nawawala sa landas. Parang si Flavi, no? Parang si Flavi. Sino ba ang mga nasa tamang landas dito? Okay, sila ang aawayin natin. Yung mga nasa tamang landas. Doon kayo pumunta sa maling landas. Diba? Sandali lang, ha? Kasi ganun ang mga, di ba ganun ang pagiging pastor? Di ba in the Bible, you actually tend to the lost sheep.
Oo. You actually straighten the lost sheep. Am I wrong Parang or am I tayo correct? parang Yung mga religious dito, baliktad am I wrong or am I correct? oo, baliktad na yata ngayon ang nawawalang tupa na yung pare. Yung pare na yung nawawalang tupa. Di ba, actually, kahit na hindi sa mga pare, kahit sa mga pamilya hindi ba, Oo. nakikita nyo, di ba, sa pamilya, di ba, talagang, kaya nga minsan, nagiging jealous tayo kasi mga magulang natin, nakatutok talaga sila dun sa taong nawawala sa landas. Tapos, yung mga nasa maayos ang buhay, hindi nila binibigyan ng atensyon. Ang sabihin nyo namang magulang, kasi okay ka na naman. Yung kapatid mo nawawala sa landas, kailangan namin ng Oo. i-assist na Kailangan maituwid. bigyan ng atensyon, oo. Which is, when you're a teenager, you wouldn't understand that. But when you're already older, you would realize, oo nga naman, maayos na ako, so bakit kailangan ko bigyan ng atensyon? Alam mo yon? Oo. So, eto, si Father Flavi, bakit mo ina-address yung mga nasa tamang landas na hindi pusher? At galit sa pusher. Oo. Bakla meron ba sa Bible na huwag kang magalit sa pusher? Alam mo nakakataka dito, bakit galit na galit sila pag galit tayo sa pusher? Ayun na nga. Diba? Bakit nyo pinapaibsan ang galit ng mga Pilipino, ng mga lumalaban ng patas? Bakit ninyo iniibsan ang kanilang galit sa pusher? Bakit gusto nyo maawa sila sa pusher? Hindi ba, Dr. Flavi, dapat ang iyong tema ay ganito? O kayong mga pusher? Kasi, can you imagine kung ganito ang tono ni Father Flavia? O kayong mga pusher, naintindihan ko, karamihan sa inyo ginagamit yung pantutos ng pamilya, pero sana naisip ninyo na yung pinantutustos ninyo sa pamilyang ninyo ay nakakasira naman ng ibang pamilya. That would have been a better moral framing. Because you recognize na okay, ginagawa mo yan para may pantustos ka, pero I have to remind you na yung ginagawa mo para may pantustos ka ng pamilya mo ay nakakasira ka ng pamilya ng iba. 3 times. Oo. 3 times ng pamilya na meron ka. Diba? So, ibig sabihin, hindi moral yung ginagawa. And more than double na immoral. Kasi unang-una, krimen na siya. Tapos ikalawa is, nakasira ka pa ng pamilya ng iba. Correct. Dahil lang, sa gusto mong isalba yung pamilya mo, kailangan mong manira ng pamilyang iba. How can you morally justify that, Father Flavi? Tell me. Na, maawa tayo sa kanila kasi yung trabaho nila para lang maisabal yung pamilya nila. Pero, na lang, parang unintended consequence na lang na may masira silang pamilyang iba. Bakla, hindi yun unintended consequence. It is a direct consequence of you selling shabs. Oo. Meron tayong bagong namimiesta sa Kain Sukat. Si May Paner na, biglang okay ka na uli? Na makipag... Oo. Si May Paner. Si Juana Change. Sabi niya, love you, chup-chup, sentry, ganyan-ganyan. Love na love niya na si Love na love niya na si Trillanes. Ayan. If we cannot unite, bakit gusto nila exist? Why are the tactic if we cannot unite, can we coexist and make a tactical alliance? Actually, itong eksena dyan, yung sinasabi ni May Paner, it is actually a signal that they're actually divided. Na sobrang divided nila. Divided. Kasi she wasn't talking about them with Trillanes eh. She's talking about them, Trillanes, and other progressive forces. 'Di ba? Marami siya sinasabi. So, ibig sabihin, marami sila. Fragmented talaga sila. It's not just about... Super fragmented sila. We're not just talking about 1, 2, 3, 4, 5 groups.
Diba? So, ibig sabihin nito, lahat ng ayaw kay Sara Duterte, magsama-sama na, mas malakas yun, di ba? Ako gusto ko rin naman makasama ka eh. At kahit yung di mo masyadong gusto, o kahit na ayaw mo pa, sikapin mong isama. Actually, you are working against your own neurons. Ha? Really? Do you really think na yung ayaw mo makasama is suddenly your brain will restructure in such a way that it would give space for this? Bakla, you are working against the laws of physics. So, we should be all one against Sara Duterte presidency. I think yung othering ay makakatulong na manalo si Sara at wag mo na awayin si Lenny, please. Para sa bayan, magkaisa na tayo. Actually, hindi para sa bayan kayo nagkakaisa. Nagkakaisa kayo para matalo si Sara Duterte, para makaupo kayo sa Para sa kapangyarihan. power. What you're doing is not for the Para sa country. power. What you're doing is for the power. Huwag na kayong mag-etos-etos. Dahil lahat naman pwede yung ginagawa nila para sa bayan. Ako tingin ako, ginagawa ninyo is to defeat Sara Duterte, tapos bigyan para sa bayan. Ano yun? How exactly national interest meant defeating Sara Duterte? Bakla, you are in a democracy. Anyone can run. Correct. So, una, yung sinasabi niya dito, marami siyang ina-admit. Ina-admit niya dito na malakas talaga si Sara. No holds barred. Malakas talaga si Sara. Kaya nga kailangan nila mag-bolt in kahit magplastikan, ganito gusto niyo sabihin, kahit magplastikan na tayo, basta magsama-sama muna tayo, magplastikan muna tayo para ma-defeat natin si Sara. Kasi ito pagpaplastikan natin para sa bayan. Are you not listening to... Nagets yan? Oh, lol. Nagets yun? Ang message ni May Banner ay magplastikan muna sila para sa bayan. Wait. It's me, Marimar. Kaya ang laki ng problema ng alliance nila. Kasi nung sa Duterte supporters, magkakaaway mga tao dito. Pero walang message na magplastikan muna tayo. Ganito lang, magkakaaway tayo. Magkakaaway tayo. Sino gusto niyong supportahan? Oo. Pero pagka Duterte yung usapan, pag PRRD, di ba? Go tayo. Hindi, ang ano lang nun is, hindi, sa DDS, ganito lang yan, magkakaaway tayo. Pero hindi ibig sabihin na pag sinuportahan natin para si PRRD, hindi tayo magkaaway. Magkaaway pa rin tayo. Ayaw ko pa rin sa'yo. Ayaw ko pa rin sa'yo. Ayaw ko pa rin sa'yo. Problema mo na yan, parang ganito, problema mo na yan kung sino susuportahan mo. That's your problem, no? Kaya nga, yung support kay PRRD, it doesn't depend on actually making his supporters like each other. Correct. Nagigets niyo? Mm-hmm. Because the supporters of PRRD don't like each other. A lot of them may away yan sa Europe, may away yan sa US, may away yung mga grupo sa Middle East, may away sa Pilipinas, may away yung mga vloggers. Hindi sila nagpaplastikan. Ayaw kita, pangit ang ugali mo. Basta pangit ang ugali mo. There's no need na magplastikan, di ba? Oo, kasi sila, individually, they know who they would like to support. They would like to support PRRD. Ayaw nga lang nila sa isa't isa, and it doesn't matter kasi support lang nila PRRD. So, walang kailangan ditong wag muna tayo mag-away-away para matalo natin ang mga kakamping. Kailangan muna nating magplastikan para matalo natin mga kakamping. Baka na walang ganun sa DDS. Mag-aaway-away ang mga DDS groups, DDS personalities, etc. And it will not affect the votes that PRRD or Sara Duterte will receive. Correct. True. Because nag-aaway-aaway lang sila because for personal reasons or whatever. But they're not fighting who should be the presidential candidate. Yun ang pinagkaiba nating lahat. Dahil walang problema sa DDS group who's going to be the presidential candidate. Kayo ang laki ng problema ninyo.
Kasi kayo, ang problema ninyo, hindi kayo magkasundo kung sino ang inyong magiging presidential candidate. Ganito ang problema ng kabila. Okay, so may BBM and others. The BBM and the Kakamping Alliance. Okay, 2028. Mag-uusap yan. Okay, kaninong side ang presidential candidate at kaninong side ang vice presidential candidate? Kasi bakla, hindi mo pwedeng parehong president and vice presidential candidate parehong sa May humping. concessions silang dapat. Hindi rin parehong hindi rin parehong pwede sa BBM side. O ngayon, ganito na. Kung kakamping ang president, syempre mag-iisip ka in the future, no? So kung kakamping ang president at BBM align ang vice president, kung kakamping ka ba na presidente, hindi ka mapaparanoid. Correct. Gets mo? Gets mo? So, kung yung BBM align naman maging presidente at kakamping ang nanalong vice president, hindi ka rin ba mapaparanoid? Kaya nga itong alliance nila bakla, ito ay alliance ng dalawang paranoid na adik. Alam mo yung sobrang adik na sila. Tapos, una saya-saya sila, tapos nung nalulung na sila ng nalulung, bakla naging paranoid na sila sa isa't isa dahil naging tamang hinaalala sila. True. Kasi walang So yan, walang kaya sila hindi principled yung alliance eh. Hindi very very flimsy yung foundation ng alliance. Let's just be mo na tactical alliance lang yan. If there would be no marriage in principle, 'di ba? Tangina, ano yan? Mga praning lang yan na mga power hungry lang yung mga yan, 'di ba? At yung pag power hungry, wala yung sasantuhin. Pag nakapwesto na yan, kanya-kanya silang pwesto, wala nang ano yan. Tabla-tabla na yan, 'di ba? So yung inaano niya, lahat ng ayaw kay Sara Duterte magsama-sama. Actually, ang problema niya dyan is kanino magsasama-sama around. Kaya nga very fairy tale yung ni May Paner, no? Bakla, pag-usapan dyan, kaninong grupo yung presidential candidate? Kaninong grupo yung vice presidential candidate? Kasi yung tactical alliance niyo, pang-election lang yan. Pagdating na ng panalo, wala na yung visa yung tactical alliance. Nakita mo yung nangyari kay BBM at Sara? Bakla mas stronger yung alliance na yun. Ha? Walang yung alliance na yun ay walang hindi ito mabigat sa puso. Parang it was a natural progression at that time. It was a national progression at that time. Itong alliance ninyo. Kompleto sa mga formalities, 'di ba? Yung parang nag-meeting sa ganito, kinausap sa ganito. Yung formalities in order to forge such alliance. Kung hindi finorce. Kumbaga parang dumaan talaga siya dun sa stages hindi sa matagal lang magkaibigan si BBM at si PRRD. Matagal lang magkaibigan si BBM at PRRD, si Amy at si PRRD. So it was not a forced one. Alam mo yun, matindi yung foundation. Itong sa inyo, kaya lang gusto nyo makipag-alliance kay BBM dahil nakakita kayo ng chance na makadagdag sa boto ninyo yung BBM faction. Kailangan kasi nila yung access na makinarya ni BBM. Oo. Kailangan nila yung makinarya ng BBM. Kasi siya yung may hawak ng makinarya ngayon eh. 'Di ba? Kaya nga tactical yan eh. Kaya nga ang mangyayari niyan, katulad ng nangyari kay katulad ito nangyari nung 2016. Naalala mo, ang gusto nilang talunin nun si Binay. Kasi ang lakas si Binay eh. So ngayon, Mar Rojas thought na ang anti-Binay alliance ay the Rojas and Grace Poe camp. Di ba niligawan niya si Grace Poe? Grace Poe, di ba? Maging vice president si Grace Poe. Hindi mo Grace Poe run for president because she thought that she would have a shot. In fairness, she might have, no?
So ngayon, kayo niligawan ni Mars si Lenny. Diba? Mm. Pero ang gusto nilang talunin talaga nun, si Binay, the Binay Force. Oo. Eh, biglang nagkaroon ng, Ng biglang Duterte. nagkaroon ng ano, ng Dark Duterte. horse. So nasira lahat ng plano. Okay. So ngayon, and the same thing will gonna happen. Ngayon, ang gusto nyo sirain, si Sara. So Sara is like the Binay right now and Duterte at the same time. Yes, correct. Well, nakita actually, niyo yung force ni Sara ngayon? Sara oo. is the Binay and Digong at the same time in 2016. Actually, yung Diba? Binay part, So kasi ngayon, Binay, yun hindi ang niya magiging na-overcome eh. Hindi na-overcome ni, yung Binay part lang doon is yung approach na babuyin si Inday. But Binay wasn't able to survive Yeah. it. Sara was able to survive the Binay Yeah. attack. Oo. Oo, the Binay tactics of binayin si Inday ganyan. Oo. Ngayon, ito ang tanong ko kay May Paner. Mm-mm. Why do you have so much faith kay Antonio Trillanes about being a good political uniter? Inatalo nga sa Caloocan. Nang sobrang sama Isinuka ng siya ng Caloocan. Mm-mm. Isinuka siya ng Caloocan. Na Caloocan na kung saan nakatira si Kia na ginagamit ninyong pampropaganda, hindi siya binoto Correct. ng mga taga-Caloocan. Mm-mm. Totoo. So, Ayun. Totoo. so sabi, if you cannot, gusto lang niya ng tactical alliance. So kahit magplastikan tayo, mag-tactical alliance na lang tayo. Plastikan lang tayo for the purpose of the election. So, ayun na yung eksena. Plastikan kayo. Mm-mm. And problema nyo na yan. Kasi kami, wala kami problema eh. We don't need to make plastic. kandidato kami. Sa mga ayaw naming supporters ni PRD. Oo. Tapos may Oo, kandidato. kasi bahala kayo. Hindi natin kailangan maging best friends. Mm-mm. Diba? Hindi natin kailangan maging best friends sa Duterte supporters camp in order for Sara Duterte to win. Correct. Sila, kailangan nila munang makipagplastikan sa isa't isa. I love you! So yun na ang eksena ng buhay, mga friends. Inamin na ni May Paner na divided sila at kailangan nilang magplastikan for the meantime. Ayun nga ang problema, bakla eh. Kung inamin mo na, kailangan mo, nagpaplastikan lang kayo during election. How long can you maintain the plastikan? Mm-mm. So pag nanalo na yan, wala na plastikan, bakla. Lahat na ng away nyo sa isa't isa, lilitaw na yan. Mm-mm. Siyempre magkakaingitan na yan. Eh, paano ganito, girl? Ang nanalo, kakamping. President, kakamping, nanalo, sabihin na natin, from the kakamping. Bakla, kung ikaw si BBM, alam mo na ang mga kakamping, pag may nagiging bulilyaso sa kanilang governance, ang sinisisi nila ay ang previous government. Sa iyo, babagsak ang lahat ng sisi sa mundo. Diba? Malamang! Bakla, alam mo naman sisihin mo pa rin si Digong. Bakla, naluloko na yung mga tao. Parang nag-skip ka ng ng administration. Bakit? So gano'n na yan. Siyempre, mag-aaway yan later on. Siyempre, kung ikaw ba BBM, magtitiwala ka ba sa kakamping na hindi ka hahabulin din ng mga kakamping pag naging presidente sila? Kaya nahihirapan yan, Joey. Di ba sabi ni Hidayan, naku, wag si Sara ang manalo kapag pag nanalo si Sara, BBM, naku, lagot yan, ipakukulong ang pamilya mo.
Pagkakamping ba ang nanalo na presidente, hindi niya ipakukulong si BBM? Oo. Is that what they're trying to say? Kaya hindi magkasundo, Bex. Oo. Ang Tactical Alliance, kasi yung Makabayan Bloc, they want BBM to be held accountable. Oo. Nagigets ninyo? Kaya it is an alliance that is not going to prosper because they cannot agree on the kind of arrangement they will have with BBM. Of course, kung ikaw si BBM, ano ilalatag mo yan? Oh, alliance tayo, pero pag kayong nanalo, hindi nyo ako hahabulin. Oo. Ano ako, off limits ako. Baka alam mo naman kakamping president ka na, tapos pag president ka na, si Sara pa din ang issue mo. Oo. Diyos me, Marimar. Hindi ba? True. So, ngayon, kung BBM align naman ang president, syempre hindi gusto ng kakamping yan, girl. Hala, kayo na naman ang presidente. Kami naman. Kasi syempre, nakipag-alliance sila sa BBM administration in the hopes na sila ang papalit sa 2028. Kaya bakla hindi na sila magkasundo. Dahil ang terms of agreement ay hindi masikmura ng isa't isa. Kailangan nilang magkaroon ng matinding concession para maging solido ang alliance na yan. Yan ang kanilang problema. Ang fearless forecast ko nga dyan, hindi sila talaga magkakasundo eh. But maybe I'm giving them too much credit kasi baka alam naman, wala namang halang naman ang mga bitukan nitong mga to. So, ayun. Pero ang feeling ko hindi sila magkakasundo. Kaya nga di ba nagdi-delete na ng mga anti-Marcos post ang mga TikTokers ng kakamping. Oo, totoo. Pero si Odi Hemora, hindi pa. Ito pa yung isang bagong namimiesta sa Kain Suka Festival, si Odi Hemora. So, apparently, hindi mo kilala si Odi Hemora? Oh my God, member na siya ng BBM administration. Yes! Ayan representative for the performing arts with the Philippine Creative Industry Development Council. Di ba? Ayan. Pagkatapos, sa part na siya ng BBM administration, ha? Max. Grabe to. Ay! Puntahan natin yung mga post niya ha, before. Mga never again. Ayan. Yung mga thoroughly Imeldific, galit na galit siya kay Imelda Marcos. Ayan. As a young man, I volunteered to be a poll watcher when Ninoy ran against Marcos in the rigged election. Blah, blah, blah. Okay. Meron pa ditong Ha? Ninoy Aquino ran against Marcos in 1981? Any pro-Marcos people, please unfriend me. Run against Marcos in 1981 election, Ninoy. Ha? Kailan nagkaroon ng election ng 1981? Ninoy against Marcos? Ewan ko dito. Ay, Any pro-Marcos. Ito. Any pro-Marcos people on my friends list, please do us both a favor and unfriend me because the next days I will not mince words against this despicable family. Alam mo, i-screenshot mo yan. Tapos, tapos pag tabi-tabihin mo yan, saka yung video at saka yung kanyang siya.
Oo. Naging member na siya ng Oath. Marcos administration. Oo. Ayan. Okay. Ito pa, may marami pa to eh. Yung 1981 election, Wala namang presidential election in election, 1981. merong election, pero ang kalaban ni Marcos Sr., si Alejo Santos. Hindi si Ninoy Aquino. Kaya nga. 1981, wala na sa ano niyan si ano, di ba? Wala na sa Pilipinas niyan si... Patay na si Ninoy. 1983, namatay si Ninoy. Wala na siya sa Pilipinas at that time. 1983, namatay si Ninoy. Nasa Amerika. 1981, nasa Amerika pa si Ninoy. Oo, 1981, nasa Amerika pa si Ninoy. So, kanino kaya yung tinutukoy niya na ano? Kanino siya nagpalwatcher no 1981? Kanino siya nagpalwatcher no 1981? Sa kailang taon na siya noong 1981? Gano'n na ba katanda si Odi Himora na pwede siyang na 18 na siya noong 1981? Tingin, majonda na Ilan to taon eh, na si si Odi Odi Himora? Himora. Siguro mga nasa 60 na si Ganun ba siya nakatanda? Oo. Bakla, ano Odi tayo Himora. nung mga elementary tayo, mga ano tayo, ano na siya, tito na siya. Ah, ganun? Mm. At 23 years old na siya noon. Okay. Ito ang last words ko. Ang golden words ni Risa Ontiveros. Ah, sige. Tingnan mo sa ano ko, sa Facebook ko, meron akong quote card ni Risa. Ah, talaga? Teka. Ito. Oo. So, urgent call. Tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon at pilit na pagkasunduan ang mga issue na sabi ay dahilan daw kung bakit nangyayari ito. Actually, yung discussion ni Shelo Magno at saka ni Gabe nung isang araw, yan din. Diplomacy. Pero wow, pag-away ng iba, gusto nyo diplomasya. Pag ayaw-away natin, ayaw ninyo. Pinag-uusapan nila saan? Tungkol sa Middle East? Sa live nila. Oo, yung Middle East yung nangyari sa Middle East ngayon. So applicable sa iba pero hindi applicable sa Pilipinas. Yes. Hindi nila kayang isipin para sa Pilipinas 'yon. Ano yan ang ini-spout ng mga anti-Sara. Yan diplomacy dapat ang Iran at ang US ay mag-usap, mga ganun. So ang Iran at US at Israel, hindi ganito, ang US, Israel at Iran dapat magnegosasyon at dapat pilitin nilang magkasundo. Pero pag Pilipinas at China, pag Pilipinas at China, pag sinabi mo yan, ay hindi, pro-China ka. Bakla kayo ng taon. Sinusuko mo ang Pilipinas at China. Diba? Hindi pwedeng mag-usap with China. Pro-China ka. Di ba kanila, di ba? Ay, hindi po pwedeng mag-usap. Dapat tanggapin muna nila na sa atin. Bakla, ano mag-usapan ninyo? Alam mo yun, nung hindi na nila naiintindihan, no? They don't have meta-awareness of what they're talking about anymore. Yun ang, if you cannot become aware of what you are saying and how your previous statements are actually connected to each other, there's something wrong with you. Tandaan niyo yan.
Kasi the normal brain actually understand all the statements na binitawan mo. Mm-mm. But if you cannot have a meta-awareness anymore of these things, there's something wrong with your brain. To say the least. True. So yun lang yung eksena. So basta pag Israel, Iran at US, mag-usap kayo, kailangan yung piliting magkasundo, mag-negotiate kayo. Palitan mo lang yung US, Israel ng Pilipinas and Iran ng China. It's the same concept. Pero di nila maintindihan pagka i-apply na sa atin. Kasi nga, meron silang agenda. At ang agenda ng mga ito is kailangan itong akbayan at mga liberal party, hindi yan nagkakaroon ng suporta pag walang biktima. Mm-mm. Kailangan parating may biktima. Di ba dati ang biktima nila martial law. Ang biktima nila dati biktima ng martial law. Bakla wala nang biktima ng martial law ngayon. Pero actually, hindi sila concerned sa mga biktima ng mga ng martial law. Wala nga na naglalabas. Dati, di ba parang walang mag-move on. Tapos meron silang laging interview, kapihan with the martial law victim. Tapos nagnanarrate kung paano sila ni-rape ng mga Philippine Constabulary, tinorture, yung mga ganyan-ganyan. Dati yun non-stop na sila yung dun. biktima ng martial law. Next victim na sila ngayon, girl. Nandun na sila sa next victim. Wala na, tapos na itong victim na itong next victim na tayo, mga Bex. Oo. True. Ang politikang kailangan ng biktima. Akbayan at Liberal Party. Pag walang biktima, wala silang appeal. Pag walang biktima, walang appeal. Oo. Diyos ko. Hindi ba? So, ngayon, i-GK ng biktima nila. Saka, biktima tayo ng China. Biktima ang mga addict, biktima ni Duterte. Biktima tayo ng ang mga pusher, biktima tayo. Biktima tayo ng mga anonymous Chinese account sa Weibo. na merong 16 reacts and 58 shares. Nilalaso nila ang isip ng mga Pilipino. Sa Weibo. Sa Weibo na may 16 reactions sa 58 shares. Nilalaso nila ang mga pag-iisip ng mga Pilipino sa Weibo. Baka hindi. So, yun lang yan. Kaso nga, ang Pilipino kasi, ayaw nila ng victim mentality. Oo. Pagod na. Actually, yeah. Kasi bakit? Ganito. Filipinos will go for the underdog, but not for a victim. Oo. Correct. Magkaiba yun. Pansinin mo ha, yung Vincent Tabige, yung mahilig mag-kalye survey, yung laging may hawak, tapos laging viral yung mga content niya sa yung mga nagkakalye survey. Panoorin yung mga nagkakalye survey. Sino po iboboto nyo? Lenny, Sara, ganyan. Doon ako sa matapang. Yun yung lagi nilang comment ngayon. Ay, gusto ko si Sara kasi matapang. Ganyan. Ngayon, finorce nyo si Inday maging matapang Mapagbigay na nga siya nung una finorce nyo si Inday maging matapang. So ngayon, ang tingin na ngayon kay Inday nung voting public, superwoman. Ginawa niyong Mama Mary at Wonder Woman si Inday. Ganun yung lahat ng mga nagsasabi na bakit po si Inday ay iboboto niyo? Si Inday kasi matapang. Ganun. Paulit-ulit. Yun yung sinasabi ng mga... Kasi ganun naman nakikita ng mga Pilipino Gawin mag-isa kang babae, tapos lahat sila. Tapos, pinapatumba ka ng lahat. Bakla isang babae lang yung kalaban ninyo.
isang babae na kasama ninyo, hindi mapatumba. Matumba, correct. Mm-mm. Yun ang nakakaloka. Nagsama-sama superhero na. levels talaga yun. Can you imagine yung kanilan? Di ba ang concern nila, no? Magsama-sama na tayong 5 at 10 para matalo natin ang isa. Magplastikan na tayo. Ganito ang ano eh, kabila eh. Magplastikan na tayong lahat para matalo natin ang isa. We know in high school, we know way back in high school and grade school that doesn't work. Mm-mm. And don't ever think that you are already an adult that it will work. It won't. It's the same relational dynamics, babe. The laws of physics didn't get rewritten just because Sara Duterte is your enemy. True.